Hello, magandang gabi. Bago maghating gabi, ay bibigyan ko kayo ng isang masustansyang komento at saka balita rito, no? Ito hango ito sa Quadcom na hearing at itong ating napili na pag-usapan sa ngayon. Itong yung tatlong pinatay na Chinese drug lord sa loob ng Davao Penal Farm sa Panabo City sa Davao del Norte ay ginawa pala nila pasalubong yung sa pag-upo ni Duterte sa pagka-presidente noong nag-umpisa July 1, 2016. At natandaan po ninyo, siguro kung nakabantay kayo, August 16 nangyari yung pagkatay na parang dinuguan nito sa tatlong Chinese. Ang ginamit sa pagpapatay po rito ay yung dalawang bilanggo rin na ang pangalan ay si Rolando Andy Magdadaro at saka si Napoleon Ontalantan. So, itong mga ito ay sinet up nila ni Garma at saka ni Leonardo. Gamit din si SPO4 Arturo Darsolis at gamit din yung kaklase ni Rowena Garma na si Jimmy Fortaleza, kaklase niya sa PNPA Class 1997, para mapatay yung tatlong Chinese na drug lords. Tandaan ninyo, yung tatlong Chinese na drug lords, dito po yan na sentensyahan sa Cavite at saka sa Parañaque. So bakit doon ikinulong sa Davao Penal Farms? Siguro naman, ginawa sinadya yun para ma-set up at para papatayin. At ito naman po, si Jimmy Fortaleza na dito na sentensyahan sa Metro Manila sa kasong murder at saka violation of domicile ay nilipat din doon sa Davao City. So, apparently, merong setup kasi hindi pwedeng pumasok si Garma, si Cap Colonel Rowena Garma sa loob ng kulungan kung wala siyang connect. So para magkaroon siya ng connect, yung kaklase niya sa PNPA na si Jimmy Fortaleza na taga Negros Occidental ay nilipat din doon. So ngayon si Garma ay pumunta kasama pa si Leonardo, pumunta sila una doon kay pumasyal siya kay Jimmy Fortaleza kasama na si Class 97 classmate din nila si Grijaldo na naging hepe ng Mandaluyong City Police Station. Kasama rin lang yung husband ni Garma na si Roland Villela, Colonel din. So doon, kinuha niya yung number ni Jimmy Fortaleza at para magkaroon sila ng linya at kasunod doon ay si Garma ang kumausap sabi niya kakausapin niya na si Superintendent Padilla. Si Superintendent Padilla naman, ayon sa pag-amin niya, ay nag-usap sila ni Colonel Leonardo or Edelberto Leonardo na si IDJ na hepe doon sa Region 11, Davao Region. Pagkatapos doon, ay inutusan, ayon kay SPO4, ayon kay Napoleon Ontalantan, kinausap siya ng kanyang kaklase sa high school na si SPO4 Arturo Narsulis na kinuntak sila para patayin yung tatlong Chinese drug lords. At ang gagamitin nila ay yung kutsilyo. Binigyan din sila ng kutsilyo, yung lanceta, kung tawagin. Kung tawagin din sa iba, Batangas Blades o di kurta. So ngayon ang nangyari, nang diskarte nila ay kunwari nahulihan ng sachet ng shabu, ito si Rolando Andy Magdadaro at saka si Napoleon Ontalantan para magkaroon ng rason na ililipat sila sa disciplinary chamber. Ang tawag niyang Bartolina. So dahil ko doon nahulihan, nilipat. Pero katotohanan, walang lamang shabu ha. Sachet lang na walang laman. Para lang yun pakunwari. Tapos, para makumpleto yung plano,
ay kunwari hinahulihan ng cellphone at saka baraha itong tatlong Chinese. So nilipat din sila doon sa isang silda number 6. So sa Bartolina. So ngayon, nung nandun na sila sa loob, August 16 to be exact, ay pinatay nila na parang dinuguan yung tatlong Chinese. Ngayon, bakit ko binabanggit yung petsa na 16? Ngayon, iyan po kasi July 1 pa lang kaupo pa lang ni Duterte at saka ni Bato bilang PNP chief. At syempre, bitbit ni Duterte si Bongo. So, pasalubong yun sa kanila ni Bato. Kay Bato pala, pasalubong kay Bato, kay Bongo at saka kay Duterte. At ang nagmuha na pasalubong yan si Colonel Edelberto Leonardo. At siyempre, ako'y naniniwala kasama diyan talaga si Rowena Garma. Although, kanyang sinasabi sa kanyang hearing sa Quadcom ay sinasabi niya na hindi daw niya alam yon. So gusto niya palabasin na sumama siya sa pakipag-usap pero wala siyang alam kung anong plano. Medyo na mahirap paniwalaan yan. Medyo hindi ako maniniwala doon. Ang paniniwala ko talaga ron ay si Garma ay guilty rin doon. So anyway, ang ayon sa kanya, iyon pasalubong. So hindi nga ako magkamali din na pasalubong din kasi na naniniwala rin ako diyan sapagkat po ay nangyari din August 11. So nangyari yung pagpatay sa mga tatlong Chinese ay August 16. Sa August 11 naman ay ang nangyari naman ay pinatay naman ni Bantag, ginranada ni Bantag ang 10 Chinese drug lords sa Parañaque City Jail noong 2016. So, ngayon, ibig sabihin, si Bantag, si Leonardo, ay magka-batch. So, ngayon, kung magka-batch sila, ang ibig na sabihin niyan ay nag-usap-usap sila dyan. So, kung nag-usap-usap sila dyan, ang ibig sabihin naman, talagang balak doon ni Bantag dyan at patayin talaga yung 10 Chinese at bilang kasama sa ibig sa sindikato ng war on drugs. Ganun lang ho ang kasimple niyan. Tapos dahil doon sa nakasuhan si Bantag ng murder. So, nakasuhan siya ng murder, 10 murder, pero tataka naman ako, in fairness naman siguro kay Judge sa Barakyas, ay kasi ang nangyari kay Bantag ay nagtago. So, nagtago siya. Alam mo saan siya nagtago? Doon siya nagtago sa Parañaque City Jail mismo kasi kakampi niya yung mga taga-jail guards. So, ngayon, nung tinrabaho nila yung judge at yung murder ay pinalitan, naging homicide, lumabas na si Bantag at nagpiyansa. At nang magkaroon na ng trial sa paglilitis, nagdepensa si Bantag na nanlaban lang daw yung 10. So nanlaban ng 10, ang kwento niya, pagdating ng 10 sa kanyang opisina, na kung saan yung 10 na yan ay hinatid, dumaan galing sa mga selda nila, ay kinuha pa sila ni Ricardo Zulueta na kanyang superintendent na kanyang assistant. At kinuha ng iba pa, may iba pa siyang kasama. So imposible naman magkaroon ng armas yung. So ayon sa kwento niya, nang dumating ang mga 10 na yon, nagsabi siya, sige, papasok muna ako sa CR, mag-toothbrush muna ako. So pag-toothbrush niya daw, biglang pinaputok. Naniwala ba kayo doon? Di kung gusto talaga siya patayin doon pa lang, hindi pa lang siya nakapasok sa CR, binaril na siya. O di kaya, kung ako naman yung isa sa 10 doon, susundan ko siya sa CR, doon ko siya papatayin. Ganun ako kasimple. So ngayon ang nangyari, dahil pinutukan daw siya, pumapasok ang bala sa loob ng dingding ng mga CR at kumubli siya at nakita, binaril yung isa na nakita niya may hawak ng granada. Kaya naman, babaril niya ay pumutok. Kaya namatay sila lahat. Yun ang kwento niya, pinaniwalaan ni Judge Barakyas. So, in fairness to Judge Barakyas, sa tingin ko naman ay natakot lang doon kay Duterte. So, ganun lang naman talaga. Mga yan po ay mga pasalubong nila sa pag-upo ni Duterte, pag-upo ni Bato, at pag-upo ni Bongo. Kaya, yan po ang nangyari dyan. So, good morning, sa future lawmaker, the persons of one, the powers of one. Imelda Talaugon, Ramon Lumibaw, Maray na Bangki.
Tapos si Rene Raganas, sana yung mag-amang Duterte matalo sila. O nga pala, talking about the elections in Davao, hinihingi ko po sa mga fans ko, mga subscribers ko sa Davao City, na iboto nyo po si Carlo Nograles at ang kanyang running mate na aking tito na si Councilor Alag. So, iyan ang vice mayor niya. At ang balita ko po talaga ay desidido po, sikreto lang, tahimik lang mga Davaoenyo, Davao City. So, mga Davao noon, tahimik lang mga Davao noon na iboboto nila si Carlo Nograles kasi sawa na sila kay Duterte. Iboboto rin nila. Kasi unang-una si Basti, wala rin ginawa, papugi lang ang ginagawa. Hindi naman pumapasok sa opisina. Iyon ang balita na narinig ko. So dahil papugi lang na papugi, akala niya kasi walang kukontra. Kaya ito may kukontra, kaya sa tingin ng tatay niya, hindi siya mananalo laban kay Carlo Nograles. Kaya tatay niya nasabi, siya nang tatakbo pagka-mayor. Yun po nangyari dyan. So well and good. I have high hopes that the people of Davao are now fully awake and they can fight off whatever challenges that may come on them, and they will really see to it that their voice will be heard come May 25, 2025. At ganon din, at iboto nyo rin po ako. So dito, para naman siguro naman para lang sa aking pandugtong sa aking kampanya, nais ko po, papaalam muna ako sa inyo, na sana okay lang, ipapatugtugin ko rin po yung aking kampanya, aking speech o talumpati na ginawa ko matapos po ako matapos ako magsampa ng aking tinatawag na certificate of candidacy. Sa tingin ko naman ay talo ko si Lito Lapid dito sa talumpating ito. Sa tingin ko naman ay talo ko naman si Vic Soto, si Tito Soto sa talumpati ko ito. Sa tingin ko naman ay talo ko si sa talumpati ko ito. Sa tingin ko naman ay talo ko si Tito Pangilinan. Sa tingin ko naman silang lahat ay tinalo ko sa talumpati ko ito. Ito, pakinggan niyo po yung aking talumpati at kayo na po ang humusga kung bagay pa ako iboboto, bagay ba ako suportahan ng buong pamilya ninyo at buong mga trupa ninyo sa kaibigan ninyo. At shout out po kay Ernesto Lagramada. Tulungan niyo po ako at kayong mga lahat na gagawa po ako mamaya ng tarpaulin, paki-download nyo na lang, paki-print nyo na lang po. Kayo na lang po magbayad, siguro mga 200 pesos naman isang tarpaulin, mga 2x3 ang haba, ang lapad, tapos i-post nyo sa inyong bahay at walang pwedeng sumita sa inyo kasi sa bahay nyo lang, huwag sa bakod. At ito na po yon ang aking aking talumpati. Pagkatapos ng talumpati ko, ibabalik ko yung interview kay Rowena Garma. Mapagpalang hapon sa inyo, sa buong Pilipinas at lahat ng Pilipino. Narito po kami, Partidong Bunyog Pagkakaisa, para ipaglaban ang lahat ng karapatan kasama ng religious freedom pero walang abuso na sexual abuse. Ngayon, una lang aming battle cry, paulit-ulit na sila. Wala namang nagbabago. Kaya kami naman. Ang aking misyon bilang isa sa kasapi sa Bunyog Pagkakaisa ay tatapusin ko ang inumpisahang laban ni Nonoy Aquino at ng aking kliyente na si Percy Lapid. Ako po ay dumipensa kay Percy Lapid sa kanyang libel cases, naubos ko siya bago siya namatay. So ito po ang dahilan kung bakit ako nakipaglaban. Una, ipaglalaban ko at ng Bunyog ang pagtatag ng katarungan kung saan ang mga tao mismo ang naghusga o kung tinatawag na jury system. Pangalawa, itatayo ko rin ang sistema na kung saan ang maghuhusga sa lahat ng kaso sa ombudsman ay mga tao na rin para matapos na kagad kahit 1 buwan o 2 buwan ang kaso at maubos ng mga korap sa ating bayan. Pangatlo, paglaban namin ang pagtatayo ng tinatawag na batas laban sa
political dynasty. At iyon po ay baka kaya natin gagamitin maaring sa Kongreso o maaring sa Supreme Court. Kung saan meron na po tayong batas ngayon na maaring pagsamantalahan natin na nagsasabi kung ano ang political dynasty, yan po ay matatagpuan sa Section 9, Paragraph D ng Bangsa Moro Electoral Code na nagbabawal lahat ng mga magkakapatid, lahat ng magtatay at magnanay na tumakbo sa kanilang eleksyon. Sundin natin at isampa natin para sa buong bansa. At pangalawa, mayroon pang isang batas na sa Sangguniang Kabataan, ganun din pagbabawal. Maraming salamat po. Pakinggan niyo mga tanong at sagot ko. Dante Amento. Yung unang tanong, parang Hi, insulto Dante. sa akin. Hi, sir. Magandang Disbarment hapon daw po. eh. Na-disbar ako. Ano lang po ito, sir. Alam ko kasi kayo po yung abogado ni Percy, but you have also a case in the Supreme Court. Dinisbar po yata kayo ng Supreme Court. Totoo po ba yun? May update po ba doon, sir? Yes, that is true, and I take that as my badge of medal of valor, because I fought against corruption, and that fight resulted in the disbarment. Anyway, that is still under fight, and I can still fight for it. Maybe I can assure you that is my proof that I am against totally and absolutely corruption. Meron pa magtatanong? Ian from Philstar.com. Hello, sir. Hello po. Concerning yung disbarment po, will you plan to appeal your disbarment to the Supreme Court? Of course. And if need be, then I will go to the United Nations Commission on Human Rights. Because in that case, I am a victim of crime against humanity. Follow up po. You were a petitioner sa recent case, Kausing versus People, which the Supreme Court brought back the prescription to 1 year sa Yes. libel. Will you advocate for, and then you expressed sa pag-support po kay Maria Ressa in your previous Facebook Yes. post. Will you advocate for the decriminalization of libel in Since the the beginning, when I was the legal consultant of National Press Club, we have been advocating for decriminalization of libel. Because you can notice that almost all convictees in libel are professionals in media or journalism. And this is considered as hazards of the profession. And the only way to fight corruption, another way to fight corruption is to make the freedom of expression free. Absolutely. So yan na po, no? Rat Run Ang 2024. nangyari, kumbaga hanggang doon We lang are tanong. heading East Coast. So kung hanggang doon lang tanong ay nakita niyo naman kung paano ko sinagot, napaka-honest ko talaga. Sinabi ko ako disband, pero ito magpatuloy tayo sa kwento ko kanina na ginawang pasalubong yung tatlong Chinese. Ipi-play ko ngayon yung tanong ni Congressman Benny Abante kay Royena Garma na dating PCSO General Manager at dating hepe ng Cebu City Police Station at dating CIDG ng operatiba na naka-assign sa Davao Region. Pakinggan niyo po. Kasi kanina, sa affidavit mo, you mentioned that you were invited to serve as a resource person in the Quadcom regarding the investigation into the war on drugs of the previous administration. And you mentioned about the deaths of 3 Chinese inmates at the Davao Penal Colony. So will you now please tell us the truth about that? Because your name was mentioned. Now, you said the truth shall set you free. So please, tell us now the truth about those Chinese drug lords that were killed by 2 PDL, and those PDL were given 1 million pesos by a certain Art Narsoles, of which you are romantically linked. Now, please tell us the truth right now about that.
Mr. Chair, during that time po, nag-iisip sila na kung ano po yung, alam niyo sa PNP, uso yung pasalubong. Everyone, they know that, Mr. Chair, kung may darating na bagong opisyal, kailangan may impact project, like pa-impress. Isa po yan, yung 3 Chinese, Mr. Chair, na it's well, I think hindi ko narinig ang planning, but I think yan po ang naging-resulta ng pag-uusap po ni Padilla when he reported to Sir Leonardo sa CIDG, because I heard him giving names, list kay Sir Leonardo, saying na involved lahat ito sa drugs. So I think dun siguro, ito po, pananaw ko lang po ha, dun siguro nag-start yung pag-conceptualize doon. And with regards to the reward, yeah, narinig ko rin po yun na may reward. Yung trabaho na yon. In fact, nakwento ni Sir Leonardo nga na nag-congratulate si Presidente. Oh, ang sabi niyo? Nag-congratulate si Presidente Narinig niyo yun? Yeah, kinuwento niya sa akin. Nakwento ni Yes, Colonel sir. Padilla. Nagkwento si Sir Leonardo sa amin. Marami nakarinig niyan, sir. Okay. So, doon ko nalaman na inaamin mo that Most you likely knew nga. all about it and you were involved? Is that what you're saying? hindi po ako involved, but I heard na lang po na ganun yung nangyari at may pa-thank you na nangyari na nakausap si Padilla according to Sir Leonardo na ginawa doon ni Presidente, which is yun naman din nasabi ni Padilla, kaya baka ho, totoo. Wala po ako doon nung nangyari yun, but kinuwento kasi. Okay. Mukhang So yan yung yun ang nangyari doon. So ang nangyari naman yan, yung sa kwento naman ni Napoleon Untalantana, yung taong mismo pumatay at yung nanarinig niya habang may hawak na baril si Colonel Padilla at ini-escortan sila pagkatapos ng patayin nila yung 3 Chinese drug lords, ay tumawag daw sa cellphone ni Warden Jerry Padilla si Duterte at naka-loudspeaker pa. At kinongratulate niya. Ang sabi niya, Perte, ginawa pa niya yung parang dinuguan ha, natawa ng tawa si Duterte, parang satanas. Ganon pala siya, parang uhaw na uhaw sa dugo. So, ngayon, with that as said, ladies and gentlemen, lalo pong lumalakas ang ebidensya po laban kay Duterte. Ang problema po kasi sa sitwasyon na ito, wala po silang na-presenta na direct evidence to pinpoint na halimbawa nakita talaga si Duterte pumatay o nag-utos, wala. Puro lahat mo circumstantial evidence. But then these evidence are sufficient. These pieces of evidence rather are sufficient. Sufficient na po ang mga ebidensya para ilahad sa International Criminal Court. Ganon lamang po ang ating nakikita dito na kagandahan. So, and be that as it may, please like, share, and invite all your friends or your relatives to join my channel. So subscribe to my channel kung pwede. Kayo lahat, kung may pera lang kayo kunti, maging member na kayo sa aking channel kasi dadagdag yan sa ating kampanya. At not but not the least, I am shouting out at Mr. Ernesto Lagramada at saka yung iba pa, si Pet Duran, yung iba marami pang ibang nagbibigay sa akin ng tulong, no? Kahit 500 lang sa aking GS, masalamat wala ko, may nagpadala sa aking GCash. Kahit 500 o 100, tatanggapin ko po yun pandagdag sa gastusin natin. At higit sa lahat po, nakikiusap ako sa inyo, gagawa po ako ng aking tarpaulin at ipopost ko dito at please, kayo na lang po magpapagawa ng tarpaulin, magpa-imprinta sa inyong bahay, ilagay nyo lang doon at pwede niyang hindi na po gagalawin ng Comelec yan kapag sa bahay nyo lang ilagay. Huwag nyo pong ilagay sa bakod. O hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat at pa tayo sa iba. No? Si Pres Perez, pa-Gcash na lang kaysa dumaan pa sa YT, malaki o Gcash na lang. So ang Gcash ko po ay sa mga lokal sa Pilipinas, Gcash na lang.
917-300-7796. O di kaya 0933-867-4184. Yan po yung GCash ko. Pwede rin po sa Maya. 0917-300-7796. O di kaya sa GoTime. 0917-300-7796. O pwede din sa Palawan Pay. 0917-300-7796. Okay. Ano pa ba? Okay. Yan lang muna lahat siguro. Ayan. Okay. So, kay JD Adaven, thank you. Cheryl Andres. Tapos kay Pres Perez. Kay sino pa? Jolie Lopez. Mon is Paraiso. Tapos si Jerry Nagwa. The Powers of One. Hot Pandesal at Chocolate muna tayo. Kasi okay Ferdinand Sanoan. Naglalaway tuloy ako ng chocolate Tapos tapos Frederick Iloro. Good evening, Idol Tutok, Attorney Kasing. For Senator 2025 ng Masang Pilipino, Good Health, Rolando P. De La Cruz, The Powers of One, Romel Bengson, JD Adaven, Jerry Magapi Ibasa, Binaventura sa SA, Bobby De Castro. Kinampanya na kita sa mga relatives ko. Salamat po. Salamat, Julian Garcia, Susan Ramos de Jesus, Welly Yu, The Powers of One, Isabel Nesmith, Isabel Nesmith, Hani Liwanag, Romel Bengson, The Powers of One, Job Iscares, Romy Tuazon, The Powers of One, Bernard Shaw. Ang drug war ni Duterte ay wala talaga kwenta dahil imbis mga drug addicts i-rehab, pinapatay. Yung tanggalangang walang kwenta. The Powers of One, the ex-president is the king of drug cartel in the Philippines. So sabi ko mo, 3 hari sila. Kung sa Kapampangan pa, 3 ari. Si Bongo, si Bato, at saka si Duterte. So Imelda Talaugon, Ramon Lumibaw, Mapia Bing Ekwan, Maray na Banggi. So mga Kapampangan, sa mga kabalin ko, Mapia Bingi. Maya pa Bingi, Mapia kasi Mapia sa Muslim yun So Mapia Magkagawi Mapia Magabi, Mapia sa mga pagari ago pakatakan do sa Barm. Tapos Marilo Mamiado, Jerry Magapi Ibabaw, Alex Sulin, Romulo Domingo. Magandang araw, Wonder Mike, Prosperes. Okay, sino pa bang iba? Si Bobby De Castro, si Bernard Shaw uli. Hell is earth. Other people are the cause of each. Others gave pain. The ones who control and manipulate the masses are the top devils. Earth is hell. Tapos Cheryl Andes, kabalo ka magbisaya. Attorney, kamao ko. Kamao ko, mayong gabi sa tanang mga Cebuano. Maadyong gabi sa tanang mga taga-Buhol nga og asa taga diha ang akong asawa. Taga Didya. Okay. Bobby De Castro, Bernard Shaw. Maupay nga gabi sa mga waray-waray sa Biliran, sa Leyte, ag Samar. Sa mga Surigao-non, Marajao, nga duyom sa inyo hurot. Si Vivian Sarimo, Engineer Toto, meron po kayo Gmail address. Gmail address ko po ito. berteni.causing@gmail.com. Yan po ang address ko sa Gmail. Okay. So, Ron Van Lee. Ikinampanya na kita dito sa amin na huwag kayong ibutong mga dilawan. Huwag kayong tapos, ganun ba? Huwag kami ibutan ng mga dilawan. O, mga kakamping, espiritu, mga kaluluwa ng mga kakamping ay ipaglaban natin, buhayin natin po ulit. Kaya ako'y nananawagan sa lahat ng kakamping, ipagbunyi po natin ulit, ipakita natin na tayo ang totoong nanalo sa nakaraang halalan sa 2022.
Kasi malakas po at solido pong aking ebidensya na nanggaling mismo sa ebidensya ng COMELEC na ang nanalo talaga ay si Leni. At ang pinanalo nila si Marcos ay nanggaling lamang sa Smartmatic. At si Sara Duterte, Smartmatic din. Kaya si Robin Padilla at marami pang kakampi nila ay nanalo sa Smartmatic din. Kaya naniniwala ako, pagdating sa eleksyon yan, magsama-sama yan mga Duterte at Marcos, nakikita ko yan. Kasi makikita nila na tahimik lang yung mga kumukontra kagaya ko. Pero but then I do believe in the power of truth, in the power of speech, in the power of words, the message that come across all over the country from Batanes to Hulu or to Tawi-Tawi. I make it sure that my messages will come across to the majority of the people or majority of the Filipinos in the whole world, not only in the Philippine archipelago. Kaya naniniwala ako na mananalo talaga tayo. Tama, attorney. Sabi naman ng Bernard Shaw, divine intervention na talaga. Yes, I do believe in the power of God. In the manner that I won one case where I saved more than 200 families from demolition just because of the power of God. Alam nyo mo, kinto yan testimony ko lang ito, na ma-demolish na yung mga client ko sa Butuan, New Society Village, ay akalain mo, meron ng sheriff, meron ng mga police, meron magdedemolish. Alam mo, wala pa kaming order galing sa Court of Appeals kung saan ako tumakbo. February 10, 2020, to be exact. Birthday ng nanay ko na nasa langit na. Akalain mo, pumipwesto na maggigiba ng bahay, ubulan todo sa Butuan City. For the first time in many months, more than 6 months, walang ulan. Pagkatapos, in-schedule uli ng sheriff sa February 17, gigibayin na naman uli yung New Society Village. Pagdating ng ang ginawa ko lang, bago pala dumating in February 10, tinipon ko ang lahat ng mga residente. Mga residente doon kasi may Iglesia ni Cristo, mayroong mga Protestante, mayroong mga Katoliko, mayroong mga Muslim. So, nag-ipon-ipon sila. Sabi ko, kani-kanyang relihiyon tayo, dadasal, sabay-sabay, hihingi tayo ng ulan sa February 10. Akalain mo, alas 9 pa lang umaga, bumuhos yung ulan. Hindi na tuloy ang demolition. Next, in-schedule ng sheriff si February 17. Ganon din po, interfaith rally kami. Ako bilang abogado nila, ako po ang nag-lead sa kanila na magdadasal kami sa pamamagitan ng kani-kanyang dasal mula sa kani-kanyang relihiyon. Akalain mo, pag nagsama-sama pala ang lahat ng relihiyon, napakalakas. At dininig naman ng Panginoon ang ulan. At inulan naman ng February 17. Kaya ang ginawa naman ng sheriff ng RTC Branch 3 ng Butuan City ay in-schedule sa Marso. Pinatagal niya ang sunod na pag-demolish ng mga bahay. Akalain mo naman bago mga March 4, kung hindi ako nagkamali, dumating po ang LBC na sulat galing sa Court of Appeals sa Cagayan de Oro. Biro mo, gumastos pang Court of Appeals at ibinigay, pati sa korte, ibinigay sa lahat. Ang pagbukas ng utos, temporary restraining order, tinigilan, inutusan ang RTC na huwag ipatuloy ang demolition order. At sa kalaunan, natapos na pong kaso, nanalo na po ako, hindi na nag-apila ang kalaban. Ganon po ang magic o ang power of God, ng divine intervention. Yan po ang aking kapanalig pagdating po sa election. At Delia Bactong, magandang gabi po kay Cheryl. So dyan, so sino ba? Tobias Ulikino, Samahan Ganawa ng Diyos. Cheryl Andes. So, ibig sabihin, sobrang tiwala ko naman talaga sa Panginoon. May kasabihan sa Psalm, nakalimutan kong eksaktong verse. Kung alam niyo, sabihin niyo, basta ganito yung sinasabi, those who dwell in the shelter of the high, the Almighty, shall rest in the shadow of the Almighty. Parang ganun. So, kaya, diyan ako nananalig. So, Cheryl Andres, Ron Banli, Bernard Shaw. So, yan po ang aking kinikwento ko lang, ang aking mga karanasan. So, magandang gabi po, aking mga kababayan. At magandang gabi, malapit ka na. Kakanta pala muna ako sa dalilang. You better not pout, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why.
ICC is coming to town. Yan, para kay Duterte yun, kay Bato, kay Bungo, kay General Karamat, kay Colonel Leonardo, kay General Elisar Mata, kay Ruyina Garma, yun po ang darating sa inyo. Marami pang iba.